May panahon na nagsalita ka, pero tila walang tunay na nakinig. Malakas ang mga ideya mo, sigaw ng puso mo'y totoo, ngunit ang boses mo ay parang naipit, parang pinindot ng mundo ang mute button para sa'yo. Bilang isang Leo, mas masakit ang katahimikang iyon kaysa sa anumang salita. Kinuwestiyon mo ang sarili mo. Naisip mo kung humina na ba ang apoy mo. Pero paano kung ang katahimikang iyon ay hindi parusa? Paano kung ito'y paghahanda lamang? Dahil ang totoo, ang isang boses na nawawala ay hindi talaga nawawala, ito'y nag-ipon ng lakas. At ngayon, may unti-unting nagbabago. Ang mundo ay dahan-dahang bumabaling muli sa'yo. At sa lalong madaling panahon, ang boses mo ay muling maririnig, mas malinaw, mas malakas, at hindi na kailanman may kakaila. Maligayang pagdating, Leo. Ang mensaheng ito ay hindi basta-basta, at hindi ka narito ng nagkataon. May isang bagay sa kaibuturan mo na matagal nang nakakaalam na may nagbabagong kabanata sa buhay mo. Sa mahabang panahon, may mga salitang daladala ang dibdib mo, mga katotohanan, pangarap, at ideyang nais mong ipahayag, ngunit pinili ng buhay na patahimikin ka muna. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ikaw ay hinuhubog upang maging mas marunong. Hinulma ka ng katahimikan. Tinuruan ka nito ng pagtitiyaga, tibay ng loob at paggalang sa sarili. At ngayon, ang apoy sa loob mo na akala mo'y unti-unting namamatay ay muling nagsisimulang magningning. Ang kwentong ito ay tungkol sa pagbabalik ng iyong boses, ang boses na nagsasalita ng may kumpiyansa, linaw at layunin. Bilang isang Leo, hindi ka kailanman itinadhana na maging hindi nakikita. Ikaw ay nilikha upang magbigay inspirasyon, manguna at marinig. At ang susunod na darating ay hindi tungkol sa pagsigaw ng mas malakas, kundi tungkol sa pagsasalita mula sa isang lugar ng tunay na kapangyarihan. Makinig kang mabuti, ito na ang sandaling matagal mong pinaghahandaan. Iyan ay katahimikang pinagdaanan, inay. Para sa isang Leo, ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng tunog, ito ay parang pagkawala ng pagkakakilanlan. Ikaw ay isinilang upang magpahayag, magningning at magsalita mula sa puso. Ngunit dumating ang isang yugto na sa tuwing susubukan mong magsalita, tila laging abala ang mundo. Hindi na unawaan ng iba ang tunay mong intensyon. Napagkamalan ang kumpiyansa mo bilang kayabangan, ang alab ng damdamin mo bilang pagmamataas. Unti-unti, natuto kang pigilan ang sarili, hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil parang walang handang makinig. Hindi bigla ang dumating ang katahimikang ito. Dahan-dahan itong pumasok sa pamamagitan ng maliliit na pagkadismaya, mga usapang binaliwala ang boses mo, mga sandaling hindi napansin ang pagsisikap mo, mga panahong pakiramdam mo'y hindi ka nakikita kahit ibinibigay mo na ang lahat. Nakangiti ka sa labas pero sa loob may bigat at inis. Inuulit-ulit mo sa isip ang mga salitang hindi mo nasabi. Naisip mo kung mas gagaan ba ang buhay kung tatahimik ka na lang. At sa ilang sandali gumaan nga. Pero kasabay nito, may isang banal na bahagi sa loob mo ang unti-unting nagdilim. Sa panahong ito, mas madalas mong kinuwestiyon ang sarili mong halaga kaysa sa nararapat. Naisip mo kung may saysay pa ba talaga ang boses mo. Ngunit kahit sa katahimikan, ikaw ay nagmamasid. Natutunan mo kung sino ang nakikinig lamang kapag may pakinabang sila, at kung sino ang nananatili kahit tumigil ka ng magsalita. Hinubad ng katahimikan ang mga ilusyon. Ipinakita nito sa iyo ang mga katotohanang hindi mo makita noong maingay pa ang lahat. Ang hindi alam ng karamihan, ang katahimikang ito ay hindi kailanman walang laman. Mabigat ito sa paglago. Bawat salitang hindi nasambit ay tumalas sa iyong kamalayan. Bawat sandaling binaliwala ka ay nagpatibay ng loob mo. Habang iniisip ng iba na ikaw ay naglaho, ikaw ay tahimik na binubuo ang sarili mo. Tulad ng isang leon na nagpapahinga bago ang pangangaso, iniipon mo ang lakas mo. At ngayon, natupad na ang layunin ng yugtong ito ng katahimikan. Hindi ito kailanman itinadhana na magtagal, ito'y nilikha upang ihanda ka. Bakit kinuha ganiyong boses? May dahilan kung bakit hiniling ng universo na manahimik ka muna, Leo, kahit pakiramdam mo'y hindi ito patas. Hindi ito ginawa upang pahinain ka, kundi upang pinuhin ka. Noon, malakas ang boses mo at punang alab, ngunit dala rin nito ang bigat ng inaasahan ng iba, ang pagnanais na mapasaya ang lahat, at ang paghahanap ng pagpapatunay. Nagsasalita ka upang maunawaan. Nagsasalita ka upang tanggapin. At unti-unti, doon ka napagod. Dumating ang paghinto upang maihiwalay mo ang tunay mong boses sa ingay sa paligid mo. Nais ng buhay na makinig ka, hindi sa iba, kundi sa sarili mo.
Sa gitna ng katahimikan, nagsimula mong marinig ng malinaw ang sariling mga iniisip. Nakilala mo kung alin sa mga pangarap ang tunay na sayo at alin ang itinanim lamang ng iba. Isa itong kinakailangang pagkalimot sa mga hindi na dapat dalhin. Kinuha ang boses mo dahil ibinibigay mo ito sa mga maling tainga. Hindi lahat ay karapat-dapat makarinig ng katotohanan mo. Hindi bawat silid ay itinakdang marinig ang ungol mo. Pinrotektahan ka ng katahimikan habang pinaghihilom mo ang mga sugat na nilikha ng pagiging sobrang bukas, sobrang mapagpahayag, at sobrang mapagbigay sa mga taong hindi kailanman pinahalagahan iyon. Sa yugtong ito, lumambot ang ego mo at lumalim ang karunungan mo. Natutunan mo ang pagpipigil hindi bilang takot kundi bilang kapangyarihan. Napagtanto mo na ang kaunting pagsasalita ay hindi pagliit, ito ay pagpili. Pagpili kung kailan magsasalita. Pagpili kung ano ang mahalaga. Pagpili sa sarili mo. Hindi pinapatahimik ng universo ang isang leon ng walang layunin. Ginagawa ito upang muling buuin ang otoridad mula sa loob. At kapag bumalik ang boses mo, at ito'y tunay ng bumabalik, hindi na ito hihingi ng pag-apruba. Automatiko nitong utusan ng respeto. Ang katahimikan ay hindi pagkawala. Ito ay pagkakahanay. At ngayon, ganap na ang pagkakahanay na yon. Iyan ay panloob, yun ay pagbabago. Habang nakikita ka ng mundo bilang tahimik, may isang makapangyarihang bagay na unti-unting nabubuo sa loob mo, Leo. Ito ang yugto kung saan tumigil ka sa basta reaksyon at nagsimulang umunawa. Ang apoy sa kalooban mo ay hindi nawala, nagbago lamang ito ng anyo. Sa halip na sumiklab palabas, ito'y nagliyab paloob, hinuhubog ang lakas, pagtitiyaga, at malalim na kamalayan sa sarili. Nagsimula mong mapansin ang sarili mong emosyon sa halip na ikaw ang kontrolin ng mga ito. At iyon pa lamang ay isa ng malaking pagbabago. Natutunan mong manatili sa gitna ng hindi komportableng damdamin nang hindi kinakailangang magpaliwanag. Natutunan mo na hindi lahat ng laban ay nangangailangan ng ungol mo. May mga laban na nangangailangan ng katahimikan. Sa mga sandali ng pag-iisa, hinarap mo ang mga bahagi ng sarili mong dati mong iniiwasan, ang takot na hindi maunawaan, ang sakit ng hindi mapansin, ang pagod ng palaging pagiging matatag para sa iba. At sa halip na takasan ang mga damdaming ito, pinakinggan mo sila. Hindi naging madali ang panloob na gawain ito. May mga araw na pinagdudahan mo ang sarili mong liwanag. May mga gabing naisip mo kung mararamdaman mo pa bang muli ang kumpiyansang magsalita. Ngunit bawat pagdududa ay naging aral. Bawat tahimik na sandali ay nagpatalas sa iyong intuisyon. Tumigil ka sa paghahanap ng pagpapatunay mula sa labas at nagsimulang magtiwala sa sarili mong gabay. Higit sa lahat, muling hinubog mo ang kahulugan ng kapangyarihan. Hindi na ito tungkol sa makita, kundi sa pagiging matatag. Hindi na tungkol sa marinig, kundi sa pag-alam kung kailan may bigat ang iyong mga salita. Napagtanto mo na ang tunay na kumpiyansa ay hindi ipinagsisigawan, ito'y nararamdaman. Binago ng pagbabagong ito ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ka na ang leon na nangangailangan ng palakpakan upang maramdaman ang sarili. Ikaw na ngayon ang leon na alam ang sariling halaga, kahit mag-isa sa isang bakanteng silid. At iyon ay mapanganib sa pinakamagandang paraan. Dahil kapag nagsalita ka ngayon, ang mga salita mo ay may lalim, may layunin, at may hindi matitinag na otoridad. Ang panloob na pagbabagong ito ang dahilan kung bakit babalik ang boses mo ng iba. Mas matatag. Mas kalmado. Hindi matitinag. Hindi ka lumiliit. Ikaw ay pinatatatag. Iyan ay sandaling nagbabago din ni enerhiya. Dumarating ang isang sandali, Leo, na ang universo ay tumutugon, hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa banayad na galaw. Sa una, baka hindi mo pa ito mapansin. May usapang mas dumadaloy ng natural. May muling humihingi ng opinyon mo. May pintong matagal mo nang tinigilang katukin na biglang bumubukas ng kusa. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Mga senyales ito. Nagbabago ang enerhiya sa paligid mo dahil ikaw mismo ang nagbago. Ang dati parang hadlang ngayon ay nagiging maluwag. Kung saan may pagtutol noon, may pag-uusisa na ngayon. Napapansin ng mga tao ang kakaibang anyo mo, ang katahimikan mo, ang presensya mo, at ang paraan ng hindi mo napaghabol sa pansin. Ang pagbabagong ito ay kusang humihila ng respeto. Ang katahimikang pinagdaanan mo ang nagbigay bigat sa mga salita mo. Kapag nagsalita ka ngayon, humihinto ang mga tao. Nakikinig sila. Nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad ng walang pamimilit.
Hindi dahil mas maingay ka, kundi dahil ikaw ay nakaayon. Ginagantimpalaan ng universo ang pagkakahanay sa pamamagitan ng pag-usad. Maaaring maramdaman mo ang tahimik na pananabik na para bang may mahalagang bagay na papalapit. Pagtiwalaan mo ang pakiramdam na iyon. Iyan ang intuition mo na muling nagigising matapos ang mahabang pagkakatulog. Ang pagbabagong ito ay panloob din, mas kaunti na ang pagmamadali mong patunayan ang sarili. Mas kaunti na ang pangangailangang magpaliwanag. Kumilos ka ng may kumpiyansa kahit may kawalan ng katiyakan. At binabago ng kumpiyansang iyon ang mga resulta. Nagiging mas malinaw ang mga desisyon. Mas tumitibay ang mga hangganan. Hindi mo na kinatatakutan ang hindi mapansin dahil alam mong umiiral ang halaga mo kahit may pagkilala o wala. Ito na ang punto ng pagliko. Ang yugto kung saan nagtatagpo ang paghahanda at tamang oras. Natupad na ang tungkulin ng katahimikan. Ngayon, ang agos ay kumikilos pabor sa'yo. At ang pinakamakapangyarihang bahagi. Handa ka na. Hindi emosyonal na sabik. Hindi nag-aalinlangan. Handa sa paraang matatag at hindi matitinag. Hindi minamadali ng universo ang sandaling ito. Dumarating ito kapag kaya mo na. At ngayon, Leo, kaya mo na. Iyan ang pagbalik ng iyong boses, Ines, malakas yung. Kapag bumalik ang boses mo, Leo, hindi na ito humihingi ng pahintulot. Hindi na ito naghahanap ng pag-apruba. Dumarating ito ng matatag, may kumpiyansa, at hindi mapagkakaila. Sa pagkakataong ito, ang mga salita mo ay nagmumula sa karanasan, hindi sa bugso ng damdamin. Sa katotohanan, hindi sa pagmamadali. At agad itong nararamdaman ng mga tao. Hindi ka na nag-explain ng sobra. Hindi mo na kailangang lakasan ang boses para mapansin. Nauuna nang magsalita ang presensya mo bago ka pa man magsalita. Kapag ibinabahagi mo ngayon ang mga iniisip mo, may malinaw na direksyon ang bawat salita. Kapag nagtatakda ka ng hangganan, ito'y nirerespeto. Kapag ipinapahayag mo ang bisyon mo, nakikita ito ng iba ng malinaw. Ito ang kapangyarihang hinubog ng katahimikan sa loob mo. May likas na otoridad na ngayon sa paraan ng pakikipag-usap mo. Hindi ito dominasyon, kundi pamumuno. Hindi ingay kundi katiyakan. Mas kaunti ang sinasabi mo pero tumatama ang bawat salita. At ang mga minsang hindi pumansin sa iyo ay ngayon naghahanap ng pananaw mo. May magugulat. May mainspirasyon. At may ilan na hindi magiging komportable at hindi mo na yon kailangang pasanin. Bumabalik ang boses mo sa iba't ibang anyo. Sa mga usapang sa wakas ay nasasabi mo ang matagal mong pinigil. Sa mga oportunidad kung saan kinikilala ang mga ideya mo. Sa mga sandaling pinipili mo ang katapatan kaysa pakikisama. Hindi ka na natatakot na hindi maunawaan dahil lubos mo nang nauunawaan ang sarili mo. Ang pagbabalik na ito ay emosyonal din, mas magaan ang pakiramdam mo, mas malaya, mas nakaayon sa sarili. Ang pagsasalita ng katotohanan mo ay hindi na nakakaubos, ito'y nagbibigay lakas. Pinagkakatiwalaan mo ang tiyempo mo. Pinagkakatiwalaan mo ang mensahe mo. Pinagkakatiwalaan mo ang sarili mo. Higit sa lahat, ang boses mo ngayon ay nagsisilbi na para sa'yo. Hindi na ito hinuhubog para magkasya sa mga silid na kailanman ay hindi ito pinahalagahan. Kusang dumadaloy ito kung saan ito nararapat. At sa mga puwang na yon, hindi mo na kailangang ipaglaban ang marinig. Ikaw ay tatanggapin. Hindi ito isang pagbabalik na pinapagana ng ego. Isa itong pag-uwi na nakaugat sa paggalang sa sarili. At dahil doon, ito'y mananatili. Iyan ibig sabihin nito para sa iyong kinabukasan. Ang hinaharap mo, Leo, ay hindi na magiging katulad ng nakaraan mo, at iyon ay isang magandang bagay. Ang bersyon mo na patuloy na uusad ay hindi na pinapatakbo ng pangangailangang mapansin, kundi ng katiyakan kung sino ka talaga. Binabago ng pagbabagong ito ang lahat. Sa iyong karera, mapapansin mong napapunta ka sa mga papel kung saan may bigat at impluensya ang boses mo. Pagkakatiwalaan ng mga tao ang paghuhusga mo dahil nagsasalita ka ng may linaw at layunin. Hindi mo na kailangang makipag-agawan sa pansin, kusa itong lalapit sa iyo. Sa mga relasyon, ang pagbabagong ito ay nagdadala ng katapatan at balanse. Ipapahayag mo ang mga pangangailangan mo ng walang konsensya, at makikinig ka ng hindi nawawala ang sarili mo. Ang mga ugnayang mananatili ay magiging mas magaan at mas totoo. Ang mga koneksyong nakabatay sa hindi pagkakaunawaan ay unti-unting mawawala at iyon ay pagkakahanay, hindi pagkawala. Sa emosyonal na aspeto, pumapasok ka sa isang yugto ng katatagan.
Hindi mo na kinatatakutan ang katahimikan at hindi mo rin kinatatakutan ang marinig. Nauunawaan mo na may lugar ang dalawa. Ang emosyonal na pagkamulat na ito ang magpapahintulot sa iyo na gumawa ng mga desisyong nagbibigay galang sa pamatagalang kaligayahan mo, hindi lamang sa pansamantalang ginhawa. May dala ring malinaw na layunin ang hinaharap mo. Mas mapili ka na kung saan mo ilalaan ang enerhiya, mga salita, at oras mo. Pinoprotektahan ng ganitong pag-unawa ang kapayapaan mo at pinapalakas ang epekto mo. Kapag nagsalita ka ngayon, ito'y upang magbigay inspirasyon, gumabay, o magtayo, hindi upang manghikayat. Ito ang hinaharap kung saan ang boses mo ay lumilikha ng pag-usad, hindi alitan. Kung saan napapalitan ng kumpiyansa ang pagdududa. Kung saan ang pagpapahayag ay nagiging kapangyarihan. Hindi ka bumabalik sa kung sino ka noon, ikaw ay pumapasok sa kung sino ka talaga noon pa man itinadhana. Leo, ang mensaheng ito ay dumarating bilang paalala kung sino ka nagiging, hindi kung sino ka noon. Matagal nang pinagmamasdan ng universo ang pagtitiyaga mo, ang pagpipigil mo, at ang tahimik na lakas na binuo mo kahit walang pumapalakpak. Bawat sandaling pinili mo ang katahimikan kaysa agarang reaksyon ay napansin. Bawat pagkakataong iningatan mo ang katotohanan mo nang hindi ito ipinipilit ay lalo kang inilapit sa landas na para sayo. Ito ang nais ipaalam sa iyo ng universo, hindi ka kailanman binaliwala, ikaw ay pinrotektahan. Iningatan ang boses mo upang ito'y maghinog, upang bumalik na may dalang karunungan sa halip na sugat. Ngayon, kapag nagsalita ka, ang mga salita mo ay maghihilom sa halip na manakit. Magbibigay inspirasyon sa halip na humingi ng pagpapatunay. Ginagabayan kang magtiwala sa sarili mong tiyempo. Walang anumang bahagi ng paglalakbay mo ang naantala. Lahat ay naganap ayon sa kinakailangang mangyari. Ang mga pintong bumubukas ngayon ay bumubukas dahil handa ka nang pumasok, may kumpiyansa, kababaang loob, at malinaw na layunin. Alalahanin mo ito, sagrado ang boses mo. Gamitin mo ito ng may intensyon. Magsalita kapag kaayon ito ng katotohanan mo, at manahimik kapag ang katahimikan ang mas naglilingkod sa iyo. Pareho itong kapangyarihan. At mula sa sandaling ito, ikaw ay sinusuportahan, pinakikinggan, at kinikilala hindi lamang ng iba, kundi ng mismong universo. Kung tumugma sa iyo ang mensaheng ito, ituring mo ito bilang isang pagpapatunay. Ang paglalakbay mo ay nagaganap ng eksakto kung paano ito nararapat. Suportahan ang enerhiyang ito sa pamamagitan ng pag-like ng video, pag-subscribe sa channel, at pagbabahagi ng iyong mga saloobin sa comments. Mahalaga ang boses mo dito at sa lahat ng dako.